Mga Lods, nanalo pala ang Timberwolves against sa Denver Nuggets. Siyempre, masaya ako. Fan ako ng Timberwolves eh. So may mga papakita akong play sa inyo at i-breakdown natin para meron tayong matutunan. Hindi ko yan ipapakita sa inyo at sasabihin, yan yung dahilan. Ba't sila nanalo? Ito yung dahilan, ba't sila natalo? Hindi. Kasi Lods, parehas na nila na-execute yung play nila. Parehas silang maganda ang dinipensa. Yun lang, talagang mas may nasushoot lang yung Timberwolves kumpara sa Denver Nuggets. Yung mga usual na nasushoot ng Denver Nuggets, eh, hindi nila nasushoot sa game na yon. Ang nangyari lang, Timberwolves just played better. Pero ito Lods, itong mga papakita kong play sa inyo, eh meron tayong matututunan dito para maintindihan natin yung mga angulo at yung mga pwestuhan pagka meron tayong ine-execute na play. So ang unang-unang play na papakita ko sa inyo is ito, si Timberwolves. Yan, paglabas ni Karl-Anthony Towns dito, pinasa yung bola. Makikita nyo dun sa may bandang ilalim, si Anthony Edwards ay tumatanggap na rin ng bola. Yan. So yan, pagtanggap ng bola Lods, anong ginawa ni Denver dito? Nag-double kagad. Okay, nag-double kagad si Aaron Gordon dito. Well, pag double niya, nakita kagad ni Anthony Edwards yung pasa dun. Okay, ang ganda. Dahil sa pasa na yung Lods, kinailangan humelp ni Jamal Murray kasi ang ganda ng pasa. Actually, narito nga yung Denver, dalawa pa yung tumao. Dahil dyan, Lods, dahil sa na-create na double team dito sa ilalim kay Anthony Edwards, nagkaroon ng libre dun at maganda yung pasa. Yan, nagkaroon ng imbalance sa closeout ni Aaron Gordon. So yan, nakadrive si Karl-Anthony Towns. Nakakuha sila ng 2 points. After mga 1 minute lang or after mga 2 possessions lang, ganun ulit yung play nila. Yan, Karl-Anthony Towns, tapos tatanggapin ulit ni Anthony Edwards yung bola. Yun ang Lods, nakikita nyo rito, dinideny na at nakikipaglabanan sa pwesto. So saan natanggap ni Anthony Edwards ngayon? Bandang 3 points na. So ngayon, ano naman ang reaksyon ng Denver dito? Yan, hindi kagad dumobol si Aaron Gordon. Pagkatapos, si Jokic bumaba rito. Para kung saan man pupunta si Anthony Edwards, laging may help. Pero hindi sila dumobol kagad. So doon pa lang Lods, meron ng difference. So hindi nangangahulugan na pagka nasa 3-point area lahat, eh mas mahirap bantayan. Dahil dito nga mas madali nga nila nababantayan dito. Kasi mas may threat talaga pag mas malapit ka sa ring. Yun yung idea palagi. Actually may 3-point naman si si Anthony Edwards eh. Pero anong gagawin lang? Ino-overplay lang. Eh yung like kong sinasabi, hindi porket shooter ka, mahirap kang bantayan. Pwede kang i-overplay pag nasa 3 points ka. Pagkatapos, may help na lang. Yan. Unlike kanina, pag nasa perimeter, hindi ka pwede mag-overplay. Kasi konting galaw lang nun. Malapit na sa ring yun. Yun yung pinagkaiba. Kaya like ko sinasabi na hindi totoong mahirap bantayan ng meron 3-point shooting. Kasi meron niyang team game eh. So yan, dumarive si Anthony Edwards, nag-overplay kasi. So ngayon, si Jokic medyo tumulong, umatras si Anthony Edwards. Nung napunta na siya sa pwesto kung saan, katulad kanina, dumobol kagad si Aaron Gordon. Yun lang Lods. Nagdi-dribble si Anthony Edwards, hindi siya relax kagaya kanina. So ang ginawa niya rito is release pass na lang. Kumbaga ito, safety pass na nangyari dito. So walang threat. So madaling nakarecover ang Denver. Wala nang oras. Shot clock violation. Well, balik natin ulit sa umpisa. Nakuha ni Karl-Anthony Towns yung bola. Dito pala nag-uubos na sila ng oras kasi dinidepensahan mabuti. Tumanggap sa taas. Tapos bumasa ng sitwasyon. Walang ginawa yung Denver kundi nagabang lang. So dito nag-uubos na sila ng oras, di ba? Dumarive, ayan, ubos oras, tumobol. Dahil walang threat tong pasa na to, magsasayang sila ng oras dito sa pasa na yan. Yan, recover, ubos yung oras, shot clock violation. So Lods, bakit nga ba nangyari yun? Again, sa pwestuhan. Same play, pero magkaiba ng pwesto. Ito yung pwesto nung pangalawa, yung una, ang pwesto is dito. Di ba? So dito, pagtanggap pa lang, the mere fact na natanggap pa lang yung bola, may threat na. So kailangan doubling kagad. Wala pang dribble eh. Kaya mas relax yung pasa niya, mas nakikita niya lahat. So mas napasa niya ng maayos dito. Na which is kung hindi nilapitan ni Jamal Murray yan, baka naitira na yan. Okay? Or kung si Porter na lumapit, libre na kagad yung corner. Pero dahil si Jamal Murray lumapit, nalibre si Karl-Anthony Towns, pwede na siyang tumira. So nag-over close out si Aaron Gordon. Ayan halos tumalon na nga eh. So nadrivean siya. Ayan, nakapag-create sila ng sitwasyon kung saan magkakaroon sila ng advantage. So, pwestuhan. Same play, pwestuhan. So, tinan natin tong Denver Nuggets, Lods. Tinan nyo. Dito, yan. Si Jokic dito, ang ginawa niya rito is, siya nagbaba ng bola, pero wala siyang ginawang move to attack. Ang ginawa lang niya, pumunta lang siya sa pwesto muna na yan. Pinch post. So, dyan sa pinch post na yan, Lods, threat na rin yan. So, kailangan dumobol kagad ng Timberwolves. Ayan, Lods, diba? Si Jokic meron yan 3 points. Bakit hindi 5 out ang ginagawa nila? Marami kasi yung naririnig, maganda mga play ngayon, may spacing dahil sa 5 out. Hindi laging effective yun. Ito championship team, hindi nga halos nagpa-5 out to eh. Pero tingnan nyo Lods. Tingnan nyo, yan. Saan siya pumunta? Diniribol niya doon sa papunta sa pinch post, tapos tsaka siya tumalikod. Ano nangyari? Kailangan dobolin yan.
Kasi may threat siya dyan eh. Kaya niyang kainin si Karl Anthony Towns dyan. So, dumobol si Anthony Edwards. Kitang-kita niya dahil mas malaki siya. Tapos, mas maganda yung pwesto niya. Kitang-kita niya kung sino yung pwede niyang pasahan. So, dito, kunwari papasa niya sa wing. Pero pinasa niya bigla sa corner. So, libre. Yan. Again, yung pwestuhan, Lods. Hindi ko sinasabi na ito yung mas magandang play. Hindi ko sinasabi na mas maganda yung 5 out. Pero depende yung kung paano mo gamitin. Marami lang kasi ako naririnig na sinasabi nila, yung spacing ngayon maganda dahil sa 5 out, yun yung magandang play. Depende pa rin yan, Lods. Okay? So ito, papakita ko sa inyo, Lods, dito, yung Wolves yan, binababa yung bola. Ito, nag 5 out sila dito. Yan, 5 out. Pinasa ron. May down screen, may up screen. Tapos may cross screen. Yan, 5 out, Lods. So, anong ginagawa ng Denver Nuggets dyan? Okay, balik natin. Anong ginagawa ng Denver Nuggets yan? Wala na akong ituturo dyan ha. Yan. Ang ginagawa ng Denver Nuggets, sinusundan lang nila yung tao nila, iba-ibang ginagawa nila. Nag-open up go through lang sa ibabaw. Tapos nag-follow lang sila. Pagpasa rito, yan. Pag magaling sa defensive scheme ang Denver Nuggets, ang isang team, okay, may sumasalo dun kay Gobert. Yan. Habang binabantay ni Jokic panandalian, bumalik yung tao. 'Di ba? Balik natin dito, yan. Nag-over, binantay muna ni Jokic, tapos binabalikan ng tao. Si Gobert may mga dalawang bumabantay na. So dalawa yung libre pero mahirap pasahan dahil malayo. Nung naka-recover na yung mga tao, balik sila sa mga tao nila. Yung 5 out, di sila nakakalusot. Hanap ulit sila ng gagawin. Di ba? Same lang. Nakabalik sa mga tao nila in Denver. Hanggang saan nangyari? Nauubos yung oras. Shot clock violation. 5 out yung, Lods. So ayun yung sinasabi ko. Pagka magaling sa defensive scheme, ang team yung 5 out ay nababaliwala. So anong kailangan gawin? Pumunta kayo sa may post. Kaya ngayon triangle offense is napakaganda sana. Kaso nga lang, napakahirap din naman kasing aralin yan. It takes time talaga. So ayan yung gusto kong matutunan ng mga kabataan na porkit meron sila nakikitang play ngayon na 5 out, akala nila yun yung maganda. Hindi. So depende pa rin yan kung paano kayo mag-execute. At napakahalaga ng mga pwestuhan sa pag-execute ng play. Pag gusto ng coach na dito ka pumwesto, kailangan pilitin mo makapunta ka sa pwesto na yun. Kasi meron yung dahilan kung bakit gusto nila na dun kayo pumwesto. So ilang mga lo, sana meron kayo natutunan ha. Thank you!